Ang viral video na ito ay nakuhanan nga ng isang netizen habang nagaganap ang nasabing insidente sa loob ng pampasaherong jeep. Ito nga ay nangyari sa lugar ng South Station, Muntinlupa City. So batay sa salaysay ng nakasaksi, nagsimula ang lahat nang ang isang lalaking walang suot na damit at nakasuot lamang ito ng itim na short at nakatsinelas ay marahas nga na sumabit at pumasok sa hulihan ng umaandar na jeepney. So kitang-kita nga sa kanyang katawan ang mga nakatatak na tattoo at ang kanyang mukhang walang pag-aalinlangan na gumawa ng krimen. Animoy parang sabog nga rin ang nasabing lalaki. What? At agad nga nitong ginulo ang mga natatarantang pasahero. So sa gitna ng sigawan ng mga kababaihan, isang matapang na matandang lalaki nga na nakasuot ng puting t-shirt at may bitbit na black sling bag ang hindi nagdalawang isip at subukang pigilan ito. Perfect. So sa halip nga na matakot ang matandang lalaki, buong tapang nga niyang sinubukang labanan ang nasabing sospek. So nagkaroon nga ng matinding agawan at bunuan sa pagitan ng dalawa sa mismong sahig ng jeep. Sinubukan din ng matanda na pigilan ang mga kamay ng sospek upang hindi na ito makapanakit o makapagnakaw pa. So habang patuloy ang pagsigaw at pag-iyak ng mga pasaherong babae sa gilid, nagawa ng sospek na makawala sandali at lumabas nga ito. Ngunit mabilis siyang hinabol ng matanda hanggang sa estribo at doon habang umaandar nga ang sasakyan ay mapanganib silang nagbuno at kumapit nga ang sospek sa bakal ng jeepney. Habang ang matanda naman ay pilit siyang itinutulak palabas upang syempre protektahan ang mga nasa loob ng nasabing jeep. So sa puntong ito ay maririnig nga ang boses ng kumukuha ng video at ng iba pang pasahero na sumisigaw sa driver at sinasabi nga nilang paandarin mo na, bilis, tatakbo yan. So yan yung sigaw ng mga pasahero sa loob ng jeep. So ramdam na ramdam nga ang tensyon dahil sa takot na may dalang patalim ang nasabing sospek o kaya naman ay makatakas ito at hindi mahuli. Sa kabila nga ng tangkang pagtakas ay muling pumasok na naman ang sospek sa loob ng nasabing jeep dahil rin sa bilis ng takbo nito at sa higpit ng pagkakahawak ng matanda, dito ay tuluyan ng napaligiran ang nasabing sospek. So kitang-kita nga sa kanyang muka ang galit at tila pagkadesperado. Tumayo nga ito sa gitna habang nakahawak sa kisame ng jeep habang ang mga pasahero sa kanyang paligid ay nakayuko at umiiyak at pilit na itinatago ang kanilang mga mukha at gamit. So hinarap muli siya ng matandang lalaki na tila nagsisilbing tagapagtanggol ng lahat ng pasahero sa nasabing jeep. Sa pamagitan nga ng mga senyas ng kamay ay pilit na pinapakalma ng matanda ang sitwasyon habang sinisiguro na hindi makakakilos ang nasabing sospek. So sa ngayon ay hawak na nga ng otoridad ang nasabing sospek at patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung may iba pang mga sangkot sa nasabing insidente. So nilinaw rin ng mga nakasaksi na walang pagkukulang ang matandang jeep driver ng jeep na tinatayang nasa edad 70 hanggang 80 years old. So medyo matanda na nga rin ito si Manong. Dahil siya man daw ay nalagay rin sa panganib at ginawa lang ang kanyang makakaya upang mailayo sa kapahamakan ang nasabing mga pasahero. So ito nga nangyaring ito ay nakakatakot dahil nga nangyari ito sa loob ng jeep kung saan ay karamihan nga sa pasahero ay babae at mayroong nga dalawang lalaki at matanda pa nga ang mga ito. Mabuti na nga lamang at walang nasaktan at minor injury lamang ang tinamo nitong si Manong. At sinabi nga niya habang tumatakbo ang video ay nagkaroon nga ito ng black eye. So sana nga ay hindi na makalabas itong nasabing suspect na ito at talaga namang takot ang naging dulot nito sa mga nasabing pasahero. Samantalang, viral din ngayon ang isang video sa naging kakatapos lamang na San Juan Festival na ginanap nga ito sa Tansa, Cavite. Makikita natin sa video na nagrereklamo ang babae dahil papasok nga ito sa trabaho at ang mga kalalakihan na nasa kalsada noong oras na iyon ay walang habas ngang binabasa ang mga dumadaan ng mga motorista kahit alam nilang papasok na ito sa trabaho. Ano nga ba ang dala ng festival na ito? Saya nga ba or perwisyo para sa mga ibang tao? Tignan yung mga kawalang iyaan, tignan natin ngayon.
kita yan. Barangay yan, sir, di ba? CCTV. Ayos to yun. So yan sila oh. Babasa oh. Nakita. Sir, mag-request po ako ng barangay CCTV. Barangay po ba yan? Saan po ba yan? Ewan ko lang ako kung nakano yan. Pwede ba? Ayun o, CCTV. Kitang-kita naman eh. Kitang-kita naman eh. Yun naman, hindi ko nga alam. Naka-CCTV naman eh. Dahil tayo sa barangay. Ha? Hindi ko nga alam. Ayun, CCTV o. Kitang-kita naman eh. Sabi na eh, wag basain eh. Ito mo, nabangga tuloy. Stobo pa mga walang walang silbi. Ha? Ayun, nabangga na nga jeep namin eh. Paano ba kung pinapasal mo? Nagsabi na may mga cellphone eh. May trabaho. Ayan o. Hindi nga makikita. Ayan CCTV o. Nagtakbuhan. Ayan o, meron din naman. Nagtakbuhan. Hindi, sinasalukot na nga. Yung jeep namin nakatigil dito. Kasi nga para malayo dito. Yung mga yan. Puta, pinasala mo ng asawa ko. Inila payong ko. Eh ngayon magkita tayo sa barangay. Magkita sa barangay. Kuya, may cellphone. May cellphone. Pre! Pre, may cellphone kami. Pre, may pambayad na. Pre, ikaw sama kayo. Sige na, Ading. Bilisan mo na. Bilisan mo na. Ayan, Mayor ha. Mayor, ayan. Tignan yung mga kawalang iyaan. Tignan natin ngayon. Matagal na nga nangyayari itong festival na ito. Ang ibang lugar nga sa Pilipinas, katulad ng Cavite City at ng San Juan mismo sa Manila, nagkaroon na nga sila ng bagong panukala tungkol dito kung saan yung basaan na ito ay ginagawa nga lamang sa mga specific na lugar para nga hindi ito makaperwisyo ng mga taong papasok sa kanilang trabaho. Pero ano ito, Tansa, bakit ganito? Hanggang ngayon, wala pa rin kayong malinaw na policy tungkol dito sa basaang ito. At matagal na yan. Dati pa nga, kahit nung andyan pa tayo sa lugar ng Cavite at napapadaan nga tayo dyan sa Tansa kapag pumapasok tayo, ay ganyan na rin ang nangyayari. Hindi nga lang perwisyo ang dala nito. Pwede nga rin itong mauwi sa isang reklamo. Kaya naman, sana nga ay matuto na ang pamunuan na nasabing bayan para nga sila ay makaiwas na sa mga ganitong klaseng problema na idinudulot nila sa mga dumadaan tuwing araw ng San Juan. At talaga namang hindi nga ito nakakatuwa at malaki nga itong perwisyo para sa mga taong gumagamit na nasabing kalsada. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kitang mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.